good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaling pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. Pilipinas ang oras, 6 na minuto makalipas po ang 9:00 ng gabi.
dapat swak ang pag-uusapan. Heto na ang programang Sapulga sa kwentuhang pagtutuunan sa DZRH sa Pool. Sabado, kasama ang nag-iisang man from Manila, RH29, Boy Gonzales. Kaya ilag lang ha, baka tamaan ka ng DZRH sa Pool. Sabado. Magandang gabi Pilipinas. Ako si Boy Gonzales. Narito pong muli ang sa pool Sabado sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito po Isang magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Saan man po kayong panig ng mundo at ang buong Pilipinas. Ngayong gabi po ay pansampantala munang mag-iiba ang karaniwang takbo ng programang ito. At tayo po ay magbibigay pugay sa aming kasamahan, kaibigan at the veteran. Isang veteranong reporter, si Boy G. Yorme, Boy Gonzales. Ang hirap pigilan ng emosyon pero sa abot ho ng aming makakaya ay itatawid natin ito at bilang pagbibigay pugay sa nag-iisang Boy Gonzales. Sa loob po ng maraming taon, si Kuya Boy, kung tawagin po ng kanyang mga kasamahan, naging bahagi ng paghahatid ng balita at impormasyon sa publiko. Nakilala siya hindi lamang bilang mahusay na reporter at broadcaster, kundi bilang isang mentor at kaibigan, lalo na ho sa mga nakasama niya sa Manila Beat. At ngayong gabi, inaalay ho namin ang oras na ito sa kanya pong mismong programa upang balikan ng kanyang buhay, ang kanyang makabuluhang ambag sa industriya at ang mga alaala niyang mananatili sa puso ng mga taong kanyang nakasama. Ito po ang aming munting pagpupugay para kay RH29 Boy Gonzales. At syempre, Kyle, Yuel, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, magpapakilala po muna kami para sa mga nakikinig. Nakakasama niyo po dito sa programa ni Boy Gonzales. Ito po si Sister L, Elaine Apit. At ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Kyle Bulias. At ngayong gabi po, itong programang ito ay kami po ang inyong makakasama bilang pagbibigay pugay sa aming pong kasamahan na si RH29 Boy Gonzales. Si Boy G, actually ang tawag po namin sa kanya madalas ni Lakay Deo sa programa namin ay Yorme. Yorme dahil po siya ay kilalang kilala sa Maynila. O, 'di ba? Parang pagka pumunta ka ng Maynila, pagka may kailangan ka, pag binanggit mo si Boy Gonzales, parang halos lahat ng Manileño kilala siya. O, kasi si Boy G ay hindi lang siya sikat na reporter, kundi isa na din po siyang vlogger. Dahil pag mas nagugulat nga ako, mas marami pang
nitong younger generation, Yes. yung mas kilala siya bilang vlogger, hindi reporter. reporter. Lately na lang nalalang, reporter din pala si Kuya Boy. Oh yes, at nabanggit nga natin yan. Ngayong gabi po iaalay namin itong programang ito ni Boy Gonzales para lang po sa kanya at magbabalik tanaw tayo, Yuel, Kyle, and of course sa mga nanonood, nakikinig sa atin, lalo na sa mga masugid na taga-subaybay ni Boy G dito sa programa. Kami po bilang mga kasamahan po, kaibigan ni Sir Boy, ay gusto lang po naming mag-share kung paano nga ba si Boy G bilang isang katrabaho at bilang isang kaibigan. So with that, sino ba magsisimula sa atin? Bilang reporter nga, Sister Ellen Kyle, maraming kwento ang naisalaysay ni Boy G, ni Sir Boy Gonzales. Pero po, ngayong gabi, siya naman ang ating bibigyang kwento. Para sa atin, tayo muna, sa atin na mag-umpisan tatlo, na kami ho kasi, kung di nyo ho nalalaman, Saturday duty, ito rin yung duty ni Sir Boy at day off niya ng Sunday. At mas madalas na nakakasama namin ng ganitong, simula ngayong oras, si Sir Boy pagka dumadating para sa kanyang programang sa Sabado. At actually, ang madalas niyang kasama talaga na nakakasama pa po niya sa service pa uwi ay si Kyle, at si Kyle din po ang in charge parang nagpo-produce ng kanyang programang sa Sabado. At go ahead, Kyle. Siguro ako na lang din ang mag-uumpisa. Total, ako yung sa ating tatlo, ako yung may pinaka, kumbaga, maikling panahon lang din na nakasama ko si Kuyang Boy Gonzales. And totoo po yun, sa kaalaman ho ng, siguro alam na alam yan ng mga nakikinig kay Sir Boy, kasi hindi nakakalimot si Sir Boy na batiin yung mga nakakasama niya lagi sa pagtatapos ng kanyang programa. Actually, nahirapan pa nga tayo maghanap ng clip ng introduction niya, ng pangalan niya lang, kasi laging kadikit ang pangalan niya, yung mga pangalan namin na nandito sa labas ng booth, laging nababanggit yung pangalan ko, Kyle Bulyas, yan yung pangalan ng ating Radio Tech at TV Tech. And si Sir Boy, sobrang proud ako na nakatrabaho kasi nung mabilis kasi ako ma-intimidate na tao. Ma-intimidate sa tao. And lalo nung intern pa lang ako. Syempre, mga senior reporter, mga matatanda. Yes. Feeling ko lagi silang magtataray, ganyan. Tatarayan nila ako. And mula nung napunta ako doon sa shift na ganito yung gabi at nalaman ko na ako na yung mag-aayos ng programa ni Sir Boy. Syempre, nandun yung kaba na paano ko ba makakatrabaho si Sir Boy? Paano ba katrabaho si Sir Boy? And unang meet pa lang namin bilang ako yung magiging production assistant niya. Ang gaan agad kasi parang nawala agad yung mga expectation ko na baka ganito yung ugali ni Sir Boy. Nawala agad kasi parang nagtanong lang siya anong malaking balita. Ganun lang siya. And kung ano yung iniready ko sa kanya na line up na mga babasahin niyang balita, wala siyang problema. Kung may gusto lang siya, sasabihin niya lang. At ako din, nagtatanong lang din ako sa kanya, ano ba yung ano bang gusto niya sa programa niya, may ipapatawag ba siya sa akin? Wala, ganun lang. Kung may kailangan siya ipatawag, ang bilis niya lang magbigay ng instruction, sobrang gaan katrabaho ni Sir Boy. At hindi noon kasi lagi ko din siya nakakasabay pa uwi kapag ganitong oras sa pagtapos ng kanyang programa. Wala atang biyahe kami na pauwi na parang hindi siya nagkukwento ng buhay niya. No. Lagi niya kinukwento sa akin yung mga naging coverage niya noon nung bago-bago pa lang siyang reporter sa Operation Tulong pa. So lagi niya kinukwento. Parang bawat kalsada ata na nadadaanan namin may kwento siya. Kapag may nadadaanan kaming, kunwari may mga kumpol ng basura, may kwento siya na noon, hindi ganyan, noon. May mga kapag inireport isang beses niya lang ibalita yung problema sa isang lugar, na-actionan agad kasi kilala na kapag siya ang nag-report talagang kumbaga binabanatan yung term na kapag may mali siyang nakikita, ire-report niya yan. At maging yung mga pwesto ng mga pulis,
yung mga inistasyon yung kinukwento niya yung mga observation niya na kapag alam niya kung yung pulis na yun talagang nagbabantay o yung nagpapahinga lang ba o yung natutulog lang, ganyan. At siguro tumatatak din talaga sa akin yung mga kwento ni Sir Boy na yung mga coverage siya noon na siya yung nagfa-flash report tuwing gabi sa DZRH, yung mga police stories na doon siya nag-umpisa. Yun yung humble beginning niya hanggang sa kinuha na siya bilang isang reporter. At minsan pinapakita niya pa yung mga picture niya na na parang bata-bata pa siya, may buhok pa siya. Tapos may bit-bit siyang malaking radyo. Na, Hindi ko nakita yun. Yun pala yung itsura niya nung noon. May buhok pa. Na ganun yung mga storya niya na may mga breaking story siya na hindi pa ako pinapanganak na nangyari yun. Katulad nung nagkaroon ng, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng explosion sa NBI. Yes, Yun yung yes. nandun siya. Headquarters. Yes, oo. At ayun, parang kasabay ng mga kwento niya sa akin, lagi siyang may payo din na sinasabi niya sa akin na pag ako daw, pag lumabas na ako, ganun din daw yung dapat kong gawin, yung mga payo niya sa akin na wag daw ako matakot na banatan daw ng banatan yung mga pulis, ganyan, kapag may nakikitang mali. And actually, naging malaking pressure din sa akin noong minsang umabsent siya dahil may prior commitment. At ako yung inatasan na umupo at pansamantalang umalalay sa kanyang programa. Kita-kita ko pa naman sa ating viewers, ngayon pa nga lang, ang dami na nating viewers, na ang dami talagang taga-subaybay ni Kuya Boy. And I think naipasa din ni Kuya Boy yung kanyang goodness sa kanyang mga viewers dahil magaan din naman yung mga naging pagtanggap sa akin nung unang beses kong maupo bilang anchor ng Sapul Sabado. At ako naman, sa pang-araw-araw, isa lang masasabi ko, talagang anak ng Maynila si Sir Boy, dahil lahat ng mga storya, araw-araw nagmo-monitor ho kami ng mga kaganapan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa ibang bansa at sa buong bansa. Pagdating dito sa Maynila, talagang kahit anong sulok ng lungsod ng Maynila, kahit wala siya doon, talagang may makukuha siya na detalye. Yes. Kahit wala siya mismo doon, kasi meron siyang mga, kumbaga ang term na ginagamit nga natin, yung mga naitanim na mga source. Mga punla, kumbaga, na trusted source. Yun yung mga pag sinasabi natin, mapagkakatiwala ang source ng ganito, ng ganyan, na throughout the years, na ilang dekada na, parang kulang-kulang 4 o tatlong dekada. Parang 3 dekada na yata 3 dekada siya. na mayagpag ang isang RH29 Boy Gonzales. Hindi lang sa himpapawid no na nanatili, kundi pati sa digital, sa Facebook Live, araw-araw nyo nakikita tuwing umaga. Talagang malalim yung pagiging anak ng Maynila ni Sir Boy. At naalala ko nga kapag siya kasi lagi kong hinihingan ng malalaking crime stories, police report. Sir Boy, may ano dyan, may ano daw sa Blumentritt, may ganito, ganyan. Pag tinatawagan ko siya, kasi kami pag nag-usap, hindi lang sa chat, diretso tawag. Pag sumagot na siya sa phone, ano sasabihin? Ano na naman yan? Pero yun, ano lang, parang gano'n lang talaga si Sir Boy. Parang lambing niya. Lambing yun. Lambing. Ano na naman yan, Yuel? Tapos nitong lately, parang ang tagal ko siyang hindi nahinga ng report. Sabi ko, parang walang masyadong malaking nangyayari. Di tinawagan ko siya. Di may kailangan akong, may hinihingi ako isang detalye ng report kaya yan. Di gano'n na naman yung sagot niya. Ano na naman yan, Yuel? Tumatawag ka lang pag may kailangan ka. Tapos sabi ko, hindi sir sabi ko, hindi sir love na love kaya kita. Tapos, miss na miss nga kita sir, tagal kitang hindi nahinga ng report. Yun ba yung na-top story siya? Yun yung hanggang sa na-top story nga siya nitong, rally. Yung may mga nagra-rally lately. May 1. Labor Day. Yan. Kaya, alam nyo, pag nagpapasa ng report si Sir Boy, hindi niya tinitreat na as trabaho eh. Parang, yun yung ano niya eh. Yun yung buhay niya eh. Kumbaga, yung makapag may ibabalita, merong
matutulungan, hindi lang sa pagbabalita, kundi pag may nakitang dapat tulungan. Tulad na lang ho ng isang example na si Tatay Jaime, dyan sa Maynila. Kung sa mga hindi ho nakakaalam, si Sir Boy ho ang unang nagpaputok ng story. Yes. Siya Actually, ang nagpakilala. exclusive niya po yun nung una. Siya po talaga kasi nakita niyang umiiyak yata yun si Tatay Jaime. Na hindi napasama dun sa mabibigyan ng ayuda. And then, in-interview ni Sir Boy at nag-viral din yung interview niya. Inere rin yun sa Damdaming Bayan. At afterwards, nag-viral and then nakita ng DSWD, nakita ng Manila LGU. Nakatulong. In short, nakatulong ho. Malaki yung naitulong dun ho sa pamilya. Kaya hindi lang basta tagapagbalita. Hindi lang basta reporter si Sir Boy. Public servant. Yes. Yun ho ang isang salita na pwede pang mailarawan kay Sir Boy. Anak ng Maynila, isang public servant. Okay. So, actually sa akin nabanggit nyo na yung tungkol si Sir Boy bilang isang, anong klase siyang reporter. Ang masasabi ko, si Sir Boy ay isa sa pinaka senior reporter ng RH na napakagaling pagdating sa pag-adapt sa makabagong teknolohiya. Correct. Siya yung isa sa pinaka-techie, hindi ka mamomroblema sa materials. Ang bilis niya nakapag-adapt. Actually, meron siyang may magic wand siya. Ang bitbit niya yung gimbal niya na 3 yung cellphone. So, sobrang siya lang po ang may ganon. At kapag ka nakikita ko po si Sir Boy, yun na po yung actually ang tumatak po sa imahe ko ngayon, sa imahe niya sa akin. Kapag naiisip ko si Sir Boy, ay yung mukha niya ay siya na naglalakad na may bitbit na ganon. So parang hindi ko siya na-imagine ng walang bitbit na ganon kasi every time na makikita ko po siya ay may bitbit siyang ganon. Pero ang sa akin lang siguro 8 years ko rin nakasama si Sir Boy. So 8 taon na rin po kasi ako dito sa RH. Pagdating ko, nandito na siya. Kasi si Sir Boy ay kung hindi ako nagkakamali, kakapanganak pa lang sa akin, reporter na siya. So, ganun po si Sir Boy katagal na sa industriyang ito. So, 3 dekada na po yan. Alam nyo na po kung siya ilang... na mismo yung institusyon? Yes, alam nyo na kung ilang taon na rin ako. So ako po si Sir Boy, sa katagalan ko siyang nakasama dito sa RH. Bilang isang kaibigan at katrabaho, si Sir Boy ang nag-push sa akin na palakasin ng social media ko. Lagi niyang sinasabi sa akin na, hindi, galingan mo. Etong gawin mo. Mentor po siya Pagdating po dyan, talagang imi-mentor ka niya, tuturuan ka niya kung paano. Ang isa po sa pinakatumatatak sa akin pag nag-uusap kami yan, pagtatawag sa akin yan sa Messenger. Ikaw naman, kabata-bata mo, pakurap ka na. Ganon. Lukuhan lang po namin yon. Kasi kapag nakikita po namin si Sir Boy dito sa New Center, hinihingan po namin lagi siya ng pang milk tea. So, lagi po namin sa kanya. Nakalimutan namin banggitin. Yan ay lagi po namin sinasabi, Sir Boy, wala ba tayo dyan kahit pang milk tea man lang? So, inuuratan po namin, lambing po namin yun sa kanya pag pupunta siya. Minsan po, pinagtitripan lang namin, pero madalas po napapabunot siya ng pera sa bulsa niya. So, isa po yun sa mga memories na tumatak sa akin na parang nakakalokohan po namin siya. Sobrang gaan po ni Sir Boy katrabaho, sobrang gaan niya din kasama. Alam mo yung may mga time, pero matampuhin po yan si Sir Boy. Si Sir Boy po, pag kaya hindi ko na ipapasok minsan ng report niya, nagtatampo po siya sa akin. At mga ilang araw po yan. Pero magpaparamdam pa rin naman po yan after niyang ilang days. Isa po yung sa mga unique na karakter na pag-uugali niya na kumbaga tanggap po namin yun That's Sir Boy at wala pong mali doon. So kami po bilang mga kasama niya, yung mga memories po na ganon, yun po yung parang masasaya po kasing memories na gusto naming balikan, na kahit po wala na si Sir Boy, ay gusto po namin maalala siya dun sa mga panahon na nakasama namin siya, kung gaano kami kasaya na siya po ay nakakasama namin dito sa estasyon at kapag nasa labas din po kami. Si Sir Boy po ay napaka niya na tao, jolly person. Masayahin lang po siya. At ang ayokong umiyak, hindi pinipigilan ko umiyak. So, ang ano ko po kasi sa kanya ay talagang po siya pagdating sa trabaho niya, yung dedication.
mahal na mahal niya po ang pagiging reporter. Alam ko po na ang tindi niyang sinakripisyo ni Sir Boy. May mga time po na kailangan niyang maglakad sa labas dahil minsan po hindi may mga pagkakataon na yung mobile namin may kailangang takbuhin, so walang choice ang reporter kundi maglakad. Pero si Sir Boy po, kahit maglalakad yan, okay lang. Maibalita niya lang po yung balita na kailangan niya pong puntahan. So, ganun po siya kadedicated. Mainit ang panahon, maglalakad po yan. Okay lang po yan sa kanya. Ganun niya po kamahal yung industriyang ito. At yung iiwan niya po na ligasiya ay talaga naman pong magiging inspirasyon sa aming mga younger generation na naiwan niya dito sa istasyon. At yung mga kaibigan niya po, napakaraming kaibigan ni Sir Boy. At mamaya po, maririnig natin yung mga mensahe nila para kay Boy G. So, ito po, yun lang po yung masasabi ko. Si Sir Boy mananatili siyang buhay sa puso namin at yung kanyang ligasiya bilang isang magaling at talaga namang maaasahang reporter, dedicated at may passion, may pagmamahal dito po sa field na pinili namin. Magiging inspirasyon namin yun. Maraming salamat, Sir Boy. At sa atin naman hong pagbabalik, natapos mga kwento ho namin yung napakinggan ninyo at kwento naman ng mga nakasama ni Sir Boy sa araw-araw. Pero bago tayo mag-commercial break, alam kong pagagalitan tayo ni Sir Boy pag hindi natin binati yung mga viewers niya. Kaya magandang gabi kay Miss Maluquinto, Merlin Laguna, Eduardo Narvaez, ngayon din ho kay Belen Ledesma, Stephanie Olyari, Gabriela Jacobson, yun din kay Stephanie Olyari. Ayan, nabasa natin. Ito yung paboritong batiin ni Sir Sino ba Boy, yan? si Carlos Miranda Jr. Carlos Miranda Jr. Magandang gabi. At mamaya ho, marami pa ho tayong ihahatid na Ate, ito isa pa din to sa lagi daw sumusubaybay kay Sir Boy, si Ma'am Norma Azares. Sabi niya, nakikinig daw talaga siya sa radyo lagi kay Sir Boy Gonzales. So, magbabalik po tayo at mamaya sa ating pagbabalik. And of course, mamaya po, dahil nandoon ang isa nating kasamahan na si RH23 Edwin Duque, actually po, ngayong gabi na po ang huling gabi. At bukas po ay hatid na sa huling hantungan si Sir Boy Gonzales. Mamaya po alamin natin yung mga detalye kung anong oras siya ihatid sa kanyang huling hantungan. babalik ho tayo ang ating oras alas 9:29, alas 9:29, ayan, alas 9:29. This time check is tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Boycon. Amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagbabalik ho tayo sa special presentation ng programa ni Sir Boy na Sapul Sabado. Tayo ho ngayon ay magbibigay daan para ho alalahanin ang mga magagandang naiiwan niya sa atin at paniguradong hindi natin makakalimutan kaya lagi-lagi sa atin hong alaala. Kaya naman ngayon po ay makakasama natin live si RH23 Edwin Duque naman mula ho dyan sa Dulce Funeral Homes kung saan po ay ngayong gabi na ang huling gabi ng lamay para sa ating Sir Boy Gonzales. RH23 Edwin Duque, kamusta dyan Edwin? Well, ngayong gabi ay huling lamay ni Kuya Boy Gonzales dito sa Dulce Funeral Home, dito pa rin sa Abad Santos sa Maynila. Kung saan ay makikita natin yung napakaraming nakikiramay kay Kuya Boy. Siyempre yung mga kapatiran sa IAC nandito, ang pamilya at siyempre yung mga kasama natin sa media na kanina pa lang ay nakita na natin dito. At sunod-sunod yung pagdating ng mga bisita at nakikiramay. Kung makikita mo mula dun sa hagdan, yung mga bulaklak at bakit ito sa taas ay isang patunay lamang. Ang sabi nga ni Atty. Kami, kapag maraming bulaklak, maraming nagmamahal. Dito mo mapatunayan na yung sekreto niyang maging tahimik, makikita mo ngayon talagang buhos yung bulaklak at nakikiramay. Kasama ko yung kanyang may bahay. Si Mami Susan. Susan Gonzales. Noong unang araw, medyo dala ng biglaan at maraming loko. Pero sabi nga, natatanggap naman nila at talagang ganbuhay. Andito kausapin na natin. Magandang gabi po, Susan. Alam po namin na ngayong huling araw ay mga kasunod na mga araw, hindi niya na makikita si Kaboy. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon na bukas ay iniliping na siya? Mahirap po Kahit masakit, kailangan pong tanggapin. Kailangan pong lumaban para sa mga anak niya. Opo. Opo. Mahirap pong mahirap pong magsalita na dahil nahihirapan din po ako. Hindi po, bawal po kasi sa akin ng ma-stress. Yes bawal po, din opo. sa akin ng Opo. Kaya nilalabanan ko na lang po. Opo. At Mami Susan, ang DZRH po nandito po para sa inyo po. Pero ngayon gabi po gusto lang po namin kayong makapanayam dito sa live on air po. Ito pong programa naming inuupuan. Ito po yung programa ni Sir Boy na every Saturday ay inuupuan niya po. At ito po ay tribute namin para sa kanya. At ang gusto lang po namin marinig mula sa inyo ay
Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga listeners ni Sir Boy na nakatutok po sa atin ngayong gabi? Sila po ay nagpapaabot ng pagmamahal kay Sir Boy. Sila po talaga ay mga avid listener ng DZRH at talaga po nakatutok sila sa programa ni Sir Boy tuwing alas 9 hanggang alas 10 po ng gabi. Opo. Ano hong, baka po, nanay, baka meron po kayong mensahe. Medyo malakas kasi ang boses dito, Yuel, Aileen. Opo. Medyo di kita lang talaga, no? Tayo nga. Edwin, baka may mensahe si nanay sa mga Si Mami nakikinig, si Susan, Mami, dun sa mga avid listener ni Sir Boy. Dahil yung araw ni Cowboy, at nakita nyo naman, napakaraming nagpakita ng simpatiya sa kanya. Papasalamat lang po ako sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. At kung siya ay nabubuhay pa, siguro tuwang-tuwa siya, hindi niya akalain na ganito karami ang mga nagmamahal sa kanya. Opo. Sana Maraming po salamat. maging inspirasyon siya ng ibang tao na nakatulad niya na makapagpatuloy sa pagbabalita sa mga makatotohanan at makasaysayang pagbabalita. Yun po. Salamat po. Salamat sa Diyos, Mami Susan. At ingat ho sa mga, lalo ngayong gabi, marami pang nagpapaabot ng pagmamahal. Kung may kailangan pa po, nandito lang po kami, ang MBC DZRH para ho sa inyo. Thank you po ulit, nanay. Thank you po. Maraming salamat din po. Edwin. Maraming salamat, Edwin. Oo, at tuloy-tuloy po rin yung pagdating ng mga bisita rito, punong-puno na sa loob at sa labas. Andito rin yung mga kasama nating mga media, sila Kuya Bert Moso, si Ate Gina Mabe, talagang hindi umalis to. From Subic, si Kuya Bert, talagang nakita ko ito nung nag-umpisa ako magiging reporter, barkada ni Kuya Boy ito. Pagdating sa balitaan, kasama natin yan doon sa mga, sabi nga, bigayan ng informasyon, bigayan ng balita. Kaya natutuwa naman tayo, dito sila ngayon sa Uling Lamay. At yung mga millennial, mga reporter kanina, galing na rin dito, sila Dicky Sarate, at yung mga grupo niya sa Manila Police District, sa DOJ, andito rin kanina, nauna sila pumunta. At may mga parating pa rin, no? Kung dito mo yung sa ilalim, hirap na hirap ng paradahan. Sila yung mga nasa natin hanggang mamaya, hanggang bukas, ay magpapakita sila rito para makirabay sa Uling Lamay ni Kuya Boy. Dahil bukas ay ililibing na si Kuya Boy sa Manila North Cemetery. At dito sa Manila, tama po ba? Manila North Cemetery. At alas 9 ng umaga, aalis na rito. Kaya bukas, yung gustong makahabol, makialamati, makilibing, alas 9 ng umaga, ay aalis sila rito patungo ng North Cemetery para sa kanyang huling hantungan. Ayan, at nakikita natin, yung iba nakikita natin, lalo napapanood sa DZRH live, at yung mga picture, pati yung mga minsan ni Kuya Boy, yung iba hindi ka nila ganun pala kalalim. Yung naging karanasan, yung naging nakaraan ni Kuya Boy Gonzales, nang magsimula sa DZRH hanggang ngayon sa kanyang huling tungan, maraming napapaluha. Siyempre tayo rin, dahil one day before na mamatay siya, walang magsasabi na nakahingi pa tayo ng tulong. Isa sa mga nahuli sa Maynila ay isang violation. Natulungan pa ni Kuya Boy, pero sa isang ilang kinabukasan din natin alam na yun na pala, yung huling pag-ipag-usap natin. Kaya nagpapasalamat tayo ng marami kung ano yung mga napulot natin, kung ano yung mga naging inspirasyon natin, magsilbing alaala na lang. At pasalamat natin sa nakaraan ni Kuya Boy Gonzales bilang nakasama natin within 19 years nating nakasama sa DZRH si Kuya Boy. At wala namang iniwang, hindi maganda kundi mga inspirasyon na kapulutan natin maging sa mga baguhang mga reporter na yung pagiging matatag, pagiging makatatuhan ng balita, at siyempre yung mga joke niya na hindi malilimutan. Okay. Ayan. Salamat, Edwin. Yan ating update sa Uling Lamay ni Kuya Boy Gonzales. Dito pa rin sa Dulce sa Funeral Home, dito pa rin sa Abad Santo sa Maynila. Kasama ang lahat ng mga nakikinig live dito. Ako si Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas.
punta sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin, at sa atin naman pagbabalik ay yung binabanggit natin ng mga iba pang nakasama ni Sir Boy sa trabaho magbibigay ng mensahe sa atin. Ang oras po natin 19 na minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. RH. Nagbabalik po ang special presentation ng Sapul Sabado at bilang pagpupugay sa may-ari ng programa, ang badikang DZRH reporter na si Boy Gonzales. At ngayon pong gabi, maririnig natin ang ilan sa mga mensahe mula sa kanyang mga dating kasamahan, mga kaibigan at mga taong minsan nakasama ho ni Boy Gonzales sa kanyang napakahabang paglalakbay bilang isang mamamahayag. Narito po, pakinggan natin ang kanilang mga mensahe. Magandang gabi po sa ating lahat. Tonight, we gather not only to mourn the passing of a man, but to honor him who one way or the other has touched our lives. I would like to pay tribute to someone who through the years became more than just a reporter covering our clearing operations. Kuya Boy Gonzales was part of our journey. I was deeply saddened by the news of his passing. For many years, he walked the streets of Manila with us. First, with the new Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit, and later with my new team, Team Stag. Kasama namin siya sa Divisoria, sa Abad Santos, sa Tondo, sa Tayuman, at sa napakaraming pang lugar kung saan araw-araw naming hinaharap ang matinding hamon ng pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa lansangan. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa gulo at traffic, nakita ni Kuya Boy ang totoong kwento sa likod nito. He saw the struggles of ordinary Manileños, but more importantly, nakita rin niya ang walang sawang sakripisyo, pagod at determinasyon ng aming mga tauhan sa pagpapatupad ng batas at sa pagpapanumbalik ng kaayusan. He did not only report the problems,
he also fairly reported the relentless efforts and resolve of our teams. Hindi siya namimili ng kwento. He showed the reality as it truly was. At sa totoo lang, wala akong mahanap na picture naming dalawa na magkasama because we really never stopped to take selfies. I was always in front of his camera and he was always behind it. But until now, I can still hear his voice, his questions during operations. Minsan pati yung tawa niya habang naglalakad kami sa mga kalye ng Maynila. And that is exactly how I will remember him. A man who tirelessly walked with us. A man who helped tell the stories that needed to be told. A man who became part of our mission. On behalf of the new Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit, Team STAG, and the whole of MMDA, we extend our deepest sympathies and condolences to the family, loved ones, friends, and colleagues of Kuya Boy Gonzales. Maraming salamat po for sharing him with all of us. His voice may now be silent, but the stories he told, the lives he touched, and the more memories he created with us on the streets of Manila will never be forgotten. Maraming salamat, Kuya Boy. Hindi ka namin malilimutan. Rest well, kaibigan. Rest well. Sir Boy, maraming salamat po sa tulong niyo sa akin, sa Manila Police District, sa Philippine National Police, at sa sambayanang Pilipino. Hindi ka po namin makakalimutan. Hanggang sa muli, mahal na kaibigan, RH29, Sir Boy J. Pamunuan po ng Manila Department of Social Welfare sa pangunguna po ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ay lubos na nakikiramay at nakikisimpatya sa mga naulila ng ating pong kaibigan, kakilala, ang bantog at kilalang reporter po ng DZRH dito sa lungsod ng Maynila, si Mr. Boy Gonzales o mas kilalang Boy G. Si Boy Gonzales po ay isang malaking kawalan sa larangan ng pamamahayag at pagraradyo. Siya po ay isang patas na tao na may patas na pananaw at laging handang tumulong, lalo na po sa mga nanangailangan. Pag yan po pumunta sa opisina po, panigurado, meron po kaming tutulungan na nangangailangan. At panigurado, meron po kaming sasagutin at bibigyan na naman ng pagkakataon na magkaroon ng buhay at makabalik ng lipunan. Kaya po kami ay lubos na nakikiramay sa pagkawala kay Kaboy Gonzales. Maraming salamat. Ang hindi ko makakalimutan kay Boy, yung almost 15 years na kaming dalawa yung roommate lagi doon sa Baguio Country Club saka sa Camp John Hay during summer session ng Supreme Court. Hindi ko siya makakalimutan dahil hindi niya ako pinapatulog. 3 o'clock, 4 o'clock, tatlong cellphone niya yung tumutunog yung alarm. Pero imbis na magising siya, ako yung nagigising, siya naghihilik. Hindi ko siya makakalimutan. Natapos mo na takbuhin mo, paring Boy. Rest in peace. Bukas na palang huling pamamaalam sa'yo, Kaboy. Hanggang ngayon, hirap pa rin kaming tanggapin dito na wala ka na sa aming hanay. Maraming salamat sa lahat ng aral, gabay at kabutihang ibinahagi mo sa amin. Kapag kasama ka, gumagaan ang pagod sa trabaho dahil lagi kang may dalang mga kwento. Kaya naman napakasaya natin. Napakasaya ng ating samahan. Sa totoo lang, hindi lang ikaw ang mahusay sa pamamahayag. Nakilala ka rin namin. Nakita rin namin sa iyo kundi ang isang mabuting tao, tunay na kaibigan. Kaya Kuya Boy, mamimiss ka namin. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli po. Ayan, dito ko nakilala unang-una si Kuya Boy. OJT ako noon 2015 sa DCX. Tapos siya, reporter na siya noon. Ayan,
At di ko talaga makakalimutan nun. OJT pa lang ako kung ano-ano na ang tinuturo sa akin ni Kuya Boy. At ba talaga namang alam mo naman pagdating dito sa Luzon ng Maynila, ugat ng balita sa Kuya Boy. At tinuturuan niya ako paano gumawa ng balita, ano yung dapat unahin, paano mag-report, sino yung i-interviewin, paano magtanong. So marami akong natutunan sa kanya. Para sa akin, hindi lang siya katrabaho, kasi siya nga mabuting kaibigan. Sa amin, sa grupo namin, mahilig din siyang mag-joke eh. Ang malupit sa kanya, pag nag-joke siya, huli yung tawa. Talagang kala mo seryoso siya. Pero laging pasok talaga yung joke niya. Bihira siya mag-joke pero laging pasok. Kaya nakakatuwa, nakakamiss ka Kuya Boy. Sana naman tignan mo kami lagi rito, Juror family mo. Huwag mo kami papabayaan at pagdasal ka namin, papagdasal mo kami. At sana maging masaya ka kung nasan ka man ngayon. Sir Boy, maraming salamat po talaga sa panahon na magkasama tayo, sa mga gabay mo, sa mga tulong mo sa akin, sa trabaho, especially sa family, Sir Boy. Ano natin lalo kayo importante sa buhay natin, yung pamilya natin. Maraming salamat po talaga, Sir, sa mga panahon na nag-ikot tayo sa buong Maynila, sa mga tuwing umaga tawagan natin, tanungan, kung saan ang coverage. Sa mga lakad natin, Sir, sa mga lakad talaga natin na halos minsan ako na talaga yung sumusuko dahil hindi ko kaya yung energy mo sa paglalakad. Siyempre, yung mga kakasama natin ng tropa natin tuwing umaga na talagang malitan tayo ng info sa mga balita natin, sa mga pinupunta natin, Sir. Salute palagi sa iyo, Sir, kasi halos lahat ng tao dyan sa Luzon ng Maynila ay kilala ang nag-iisang Kuya Boy. Huli, Sir, tapos puso po ako nagpapasalamat sa iyo, Sir. At alam naman natin, Sir, yung mga naitulong mo sa amin kung gaano ka kaimportante bilang isang ama, kaibigan, higit sa lahat, Sir, ang pagtuturo mo sa mga nakakababata na reporter na tulad ko. Maraming salamat po, Sir. Kuya Boy, maraming salamat sa mga tulong, sa mga gabay, pangaral, sa mga tawanan, sa mga coverages na magkakasama tayo na hindi na wawala yung mga harutan, biruan. Ngayon, wala ka na. Maninibago na ako syempre kasi araw-araw. Tuwing umaga, tayo lagi magkasama sa press office sa City Hall. Pagka may mga coverage, takbo tayo. Sinasakay mo ako sa service nyo, sinasabay mo ako. After ng coverage natin, sabay pa rin tayo bumabalik sa City Hall hanggang sa umuwi ka ng tanghali. Tayo lagi yung, minsan sinasabi mo, Jo, meron ka na ba ng ganito? Meron ka na bang report ng ganito? O eto, gusto mo gawin mo. Yung mga gano'n na siguradong mamimiss mo. Kasi wala ka na doon sa lagi mong pwesto sa may pantry. Doon ka kasi nagtatambay dahil ayaw mo na masyadong malamig sa aircon. So, yun yung masakit kasi tuwing umaga wala na akong kasama sa office. Wala ka na doon. Wala na akong aabutan na Kuya Boy. Tuwing papasok ako sa press office sa City Hall. Naalala ko Kuya Boy, 2 days before ka nawala. May coverage tayo sa Rizal Park Hotel. Uminta ka sa akin. Sabi mo, napagod ka sa paglalakad kasi na yung service mo dahil may pinuntahan. Pinagalitan pa kita, sabi ko, ano ba yan, Kuya Boy, ang init-init, bakit ka naglakad? Tumawa ka daw. Parang wala lang sa'yo. Dahil alam namin, nasanay ka naman maglakad, hindi namin alam na may iniindak na pala. Sana Kuya Boy, kung nasaan ka man, alam namin na nandyan ka lang sa tabi namin. Alam ko, pagka may mga ganap na mga samahan natin, yung grupo natin, andyan ka lang. Andyan ka lang sa atin. Sana kung nasaan ka man, masaya ka na, wala ka ng hirap na mararamdaman. At ipagdadasal ka namin, Kuya Boy. Maraming salamat.
napakinggan natin, napanood natin na nagbigay ng mensahe. Mga kasamahan po yan ni Sir Boy sa mga justice reporters po yan. At yung kanina naman, katulad ni Sir Bong Nebriha ng MMDA at si General Andre Dizon, isa po sa matalik niyang kaibigan na naging direktor ng Manila Police District. Yung pinakahuling nagsalita, ay siya po yung isa sa pinaka-close kay Sir Boy na reporter, ang presidente ng Manila Press Club. Dahil pala maghapon, mula umaga hanggang gabi pala sila magkasama. At talagang itong si Sir Boy ay isa sa parang tinatanong pa nga pala siya pag, ito, may storya ka na ba? Yung ganon, di ba? Yung parang, gawin mo to, maganda to. So parang ganon. Kaya talagang emotional yung kanya mga kasamahan. Pero maraming salamat po dun sa mga inabalan namin. Pero talagang willing na willing sila. Kay DK Sarate, maraming salamat DK. Siya yung nag-forward sa akin nitong mga videos na to. Maraming salamat sa inyo. At ngayon naman po, Sister El Kyle ay hindi alam na marami, nakukwento natin na reporter na siya, ito na yung nagagawa niya, ito yung mga nakasama niya sa araw-araw, pero hindi alam na marami, paano nga ba nagsimula ang karera, ang paglalakad ni Sir Boy Gonzales? Panoorin po natin ito. Si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Mag-iingat ka. Maraming salamat, Boy Laya Gonzales. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kita nyo naman, nakadapan nasanay naman sa pag-picture-picture eh. Gano'n. Kasi gusto ko nga yan para malinaw sa, lalo na itong gamit ko, nakita mo yung gamit ko. Sige, paliwanag mo, sir. Sa mic yan, wireless mic yan. Kita mo ito, may dalawa. Ngayon high-tech na eh. Ito, para saan sa Facebook. Ito sa YouTube, pang-upload sa mga picture. Pwede ka na lalo nga ngayon, pwede ka na mag-live eh. Ito, pag-zoom. Nag-photographer ako ng 1990s. Nagko-contribute ako sa mga tabloid. Tulad ng? Ang Bagong Pinoy, natatandaan ko pa, Bagong Pinoy. Mga tabloid na sikat noon yun. Tapos, naging contributor din ako dati kasi minsan merong isang congressman, inambos dito sa Paco Park. Si Congressman Ocampo. Pero nabuhay siya noon, hindi siya napuruhan. Kinunan ko ng picture. Election yun, before election. Before election. 1992. Ang pangalan ko sa dyaryo, inilalagay ko June Gonzales. Kasi junior ako eh. Kinabukasan banner yun sa Manila Times. Di nag-photojournalist ako. Sinubukan ko mag-volunteer sa Radyo ng Bayan. Una, hindi lang bago sa Radyo ng Bayan. Pagkatapos sa Radyo ng Bayan, nag-volunteer ako sa, DWIC muna. May kilala tatay ko dyan, na isang anchorman. Buhay pa yun. Ngayon, si Pepito Guerrero. Isang news anchor yun. Punta ako ng istasyon, ng Radyo ng Bayan. Binakit ako, nag-anchor sell by sell. Kasi sinabi nung si Boy Gonzales, nag-apply ng volunteer. Puntahan ko rin yung station manager. Siguro 38. 38 ka lang ito. Kasi nagsimula ako dyan, parang 38 years old na ako eh. Pagka 1992, hindi ko na matandaan ko eh. Alam mo naman eh. Kaya ngayon 38 na parati ko binabanggit ang edad ko ngayon. Doon ako nagsimula, 38 years old. Mag-report ko doon. Kaya naririnig ko sa Radyo ng Bayan. Diyan po ang mga gumagala nating reporter sa magdamag sa Radyo ng Bayan. Ang gabi ka niyan, sir? Ang gabi, tuwa ako. Parang pinupuri niya ako. Siyempre, tuwa ako eh. Pagkatapos na after mga ilang nag-apply na ako sa DCEC, Radyo Aguilar, 1992, before election. Sa DCEC, doon ako nag-volunteer. Tumagal ako dyan 6 na taon. Alam mo ba kasi may negosyo ako, Taylor Shop, tumikita naman ako eh. Trip ko lang talaga at gusto kong maging reporter. Gusto ko talaga yung DCRH. Ang kausap ko naman dito, si Fernan Emberga. Si Fernan Emberga, siya ang managing editor ng DCRH noon. 99, hindi ako tinanggap. Kasi wala pa lang ina-hire.
Ang naisip ko, parang gusto ko ipakita na ako yung mapepwede ako mag-report. Kaya tumatawag nga ako sa opisina ng RSM na ganitong balita, may 2 doktor dito, natakpo ang patay. Ibig sabihin malalaking balita yung mga pinoforward ko. Ang ginawa ko, para marinig ang aking boses at paano ako mag-report kahit na hindi ako magaling, nakukuha naman yung mga detalyeng inire-report ko. Nakiusap ako ni Bing Ruedas, kay Andy Verde, mag-membro ng Operation Tulong. So, na Operation Tulong ka na? Approve agad. Sabi ko, galing akong DCEC. Approve ako agad kay Andy Verde. Nung nakapag-report, sabi ko kay Andy, boss, kailan ko pwede mag-report? Bukas, mag-report ka. Report mo na ako malilit na storya. Pag nagre-report ako malilit na storya, maya-maya, andyan ang DCMM. Kasi nakamonitor sila sa akin. Wala pang 1 linggo, ako'y miyembro ng Operation Tulong. Naka-scoop ako. Kasi kaya pumasok din ako dyan sa Operation Tulong. Merong dyan, premyo yung plastic fork. Ay, dati meron gano'n. Grocery, worth 700, 800. Ano nga sa rin flash report mo? Di 2 gwardiya ng armor car patay, inaambos, sinold up yung armor car between 2nd Avenue at saka 3rd Avenue. Bakit ako nandun agad? Oo, sir. Sa Arpapa lang kami dati nakatira. Ginising ako ng ate ko kasi malapit sa palengke yun. Boy, may barilan to sa ano. Bilang alam mo naman ng reporter, dala ako ng ballpen. Ballpen pa nung time na yon. Ballpen. Papel. Takbo na akong gano'n. Takbo. Alam mo, wala akong cellphone nun eh. Wala akong radyo nun eh. Takbo ko sa isang tindahan. Patawag po. Pak! Hello? Si Boy Gonzales po ito. DCRH Operation Tulong. May inambos dito, may patay dito na armor car, inambos at inolda. Sino ang angkor niyan, sir, nag-report? Brasil! Si Brasil, ayun. Hindi malilimutan ng si Brasil ng DCRH. Tapos bigla akong yun sulat na, report. Okay, boy, tabihan na namin yung mga pagbabalik mo sa passport mo yata. Narinig ko pa yung passport na stinger natin yun. Passport! Siyempre, ginaganahan ako mag-report na naman. Pagbating ko doon, balik na naman ako. Boy, si Boy ulit. Sige, paano? Hindi nakadalawang report ako. Maya-maya, andun na si May Binuan. Bata pa si May noon. Tapos, Raymond Dapaas. Si June Lingkora ng ABS, si DCM Radio Patrol. Nauna ako sa kanya, dumating sa doon. Tapos pero nauna ako doon, dumating sila Raymond. Dalawang DCRS reporter dineploy doon. Tapos DCMM, tapos nagyabang si June. Nauna daw siya kila Raymond. Anong nauna? Sabi ni June Lingkora sa akin, sa DCRS ka na. Operation Tulong. Si June Lingkora kasi, nakakasabay ko na yan, DCC ako sa DCMM. Diba? Mayapa na lang yung tao, bata pa eh. Si June Lingkora. Radio Patrol yan. Nasa ABS. O di, 1 linggo lang yun. So yun ang unang report mo, sir, as RH Operation Tulong? Oo. At parang plastic food ka na yan. Iba-iba. Nagmamadali pa yung MM. Kasi pag ako, sa gabi kasi, mula nung naging Operation Tulong ako dyan, paggabi ako eh. Alam mo ba yung NBI explosion? Oo, ano nangyari doon? Ang daming napatay na agent doon. Kundi 6, 7 na agent. Ako lang ang nag-cover ng magdamag yun. Tsaka ako lang binigyan ni Andy Verde ng radyo nakakonekta sa lahat ng reporter nila. Tapos eto na yung bumano yung mobile na police. Tapos kaya na kami sa mobile ng Avanti Tonight. Tapos People's Journal, People's Tonight. Honor lang sa kanila nun eh. Sabit ako sa gilid. Kamay, may sunog sa may NBI. Pagbabano nga, tinatawag na ako. Kasi pag agad eh.
Pagbaba ko ng sakyan, ate, eto nakakasalubong ko ang mga sugatan. In-interview ko ngayon, no? Ilan po yung nakita niyo mga, kamusta po yung sitwasyon? Meron pang usok eh. Di pa kami makapasok. Kamusta po yung sitwasyon sa Jerusalem? Nakikita ko na, mga patay. In-interview ko ng salita. First time, unang narinig sa istasyon ng radyo. Di siya na may patay doon sa explosion na yun. O di yung kinawala ko, kinabukasan, pinupuri ako ng Jotaro. So narinig ka pala ni Sir na nagre-report ka ng gabi kay Sir Andy. Sinabi na rin ni, Kinwento ni Sir Andy. Pinagmalaki ni Andy na operation literal na blow by blow na blow by blow na coverage. Parang yung regular reporter nila doon eh. Ewan ko, di ko narinig. Basta ako nag-report na magdamag. Ubus ang baterya ko ng cellphone, baterya ng radyo, pati monitor ko nga, sakto na ubus. Kinuwento sa akin, pinupuri pala ko nila Joe Tarok, nila Deo Macalma. Pagpasok ko sa news center, tuwan-tuwa ako. Pinalakpakan ako ng mga reporter. Nakangiti sa akin si Raymond eh. News center, sila Andy Verde, pinalakpakan ako. Palakpakan sila dun. So may grand entrance ka, Sir? Siyempre, parang dating yabang. Tapos pinakilala, kinausap ako ni Jotaro, boss. Sabi ko sa, galing. Pinakuha niya na ako. Alam mo, pangyayari ng year 2000, gumimba sa buong Pilipinas. Tinawagan ako ng pulis. Ito ba, hindi ko malimutan yung pulis. Tinawagan ako. Pre, Kuya Boy, puntahan mo na yung Tama. Nagting ko doon. Taas ako ng LRT. Report na agad ako. Ito, meron. Ang dami na sugatan doon. May namatay doon. Tapos si Miyamet, anong pangalawa, bago ako makarating ng LRT, hindi nagpasipot muna ako. Pagkapasipot ko yun, Miyamet, tumatawag naman yung Patrolman Asul. May bomba rin sumabog sa tapat ng US Embassy. As narinig ko na yung mga reporter, may bus na sumabog sa Cubao, sa Makati. Hindi lahat yun. December 13 na year 2000. Sir, sa mga kwento mo, na-observa ko puro ka police report. Hindi ka ba, Sir, di mo ba naisip sa maraming time na ayoko na sa trabaho to kasi nakakatakot, malaki sa panganib yung buhay ko, hindi ka ba natakot na gano'n? Hindi naman parang... Ano bang naramdaman mo na... Nasanay na rin ako nung alam ko naman gagawin ko, pagbibarilan, siyempre go-cover ka. Minsan kami, magbabarilan, naka-cover kami. Nag-report na kami nun eh. Mga natutsyempo. Yung bomba dyan sa natakbuhan sa Quiapo, yung bombang yun, G-liner ang ko yun eh, tinaman ng bomba. Paano ni GMA yun? Di ba may sumabog na Valentine's bombing sa EDSA? Kinover ko rin yun. Sinakyan ko lang motor ko. Yung motor mo, Sir. Wasak-wasak yung bus. Hindi ka, Sir, natakot sa buhay mo na, alam mo, baka mabaril ako dito, baka makasabugan ako, baka makasuntok ako rito. Wala kang never mo naisip yun sa lahat ng police report na na-cover. Anong nararamdaman mo kapag nagre-report ka? Ang dami ko na na-cover na wala, lang, kasi trabaho. Pero, siyempre, ang isang reporter, hindi mo naman para kang pulis eh. Hindi mo alam kailan ka matatapos, kung tatamaan ka ng ligaw na bala, kung tatamaan ka sa disgrasya, kung ano man. Hindi mo inisip yun, Sir? Hindi, trabaho na ka. Salamat po ng napakarami sa lahat ng sumubaybay. Doon ninyo ang isang panayam kay Boy Gonzales. Yan ho ay courtesy ho ng isa po sa dati nating mga nakasama dito sa News Center, si Nicole Lopez Poyawan. At yan ho, kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya ang isang Boy Gonzales kapag ikinukwento niya yung mga nagdaan niyang coverage. So maraming salamat ho sa The Situation Report sa pagpoproduce ng isang napakagandang video, tribute video po para kay RH29
Boy Gonzales at kay Miss Nicole Lopez Poyawan. Maraming salamat po. Sa industriya ng media, mabilis ang takbo ng oras, mabilis ang balita, mabilis ho ang coverage. Ngunit may mga taong hindi kahit matapos ang programa, kahit po matapos na ang coverage ay nananatili sa alaala ng mga taong kanilang nakasama. At isa po dyan, si Boy Gonzales sa mga taong iyon. Maraming taon din ang ginugol ni Boy Gonzales sa paghatid ng balita at serbisyo publiko. Ngunit higit pa sa kanyang mga ulat at programa, ang tunay niyang iniwan ay respeto, pagkakaibigan at inspirasyon sa mga nakababatang mamamahayag na kanyang naging katuwang sa trabaho. Bagamat wala na siya sa harap ng mikropono, mananatili ang kanyang boses sa alaala ng industriya at ng mga taong kanyang nakasalamuha. From the side of my face. Sa ngalan ng buong programa at ng aming himpilan ng DZRH, taus-puso kaming nagpapasalamat sa buhay at serbisyo ni Boy Gonzales. Maraming salamat sa iyong dedikasyon, Sir Boy. Maraming salamat sa iyong pagkakaibigan na binigay sa amin. At maraming salamat sa mga alaalang hindi namin makakalimutan. Paalam, Sir Boy. Maraming salamat. Magandang gabi Pilipinas, ako si Boy Gonzales. Daritong muli ang Sapul, Sabado sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Is aching. Smile even though it's breaking. Kamusta kayo mga kababayan? Luzon, Visayas, Mindanao, Luz Biminda, kamusta na kayo? In the sky, you'll get by if you smile. Yung iba, nakaw lang na nakaw ng kuryente. Kami nga tumaas na 5,000. Di ko alam kung kanino ko mangungutan tuloy. You'll see the sun come shining through. Ay nako talaga naman. Di ba, wag tayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang buhay. Salamat po ng napakarami sa lahat ng sumubaybayan. Ingat po tayo lahat. Ako po si Boy Gonzales. If you just smile. Paalam at maraming salamat. RH29 Boy Gonzales. Palagi kang nasa aming alaala. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.